Okay, mga kamatis, mga kaibigan. Siguro napanood nyo na 'to or yung iba sa inyo napanood na itong, congressional budget hearing in relation to Sara Duterte's OVP budget, kung saan disaster piece talaga siya kung ako ang tatanungin mo. Now, for this content hindi tayo actually magda-dive in dun sa politics nito, but rather dun sa science nitong sinasabi nitong si Raul Manuel. Pero siyempre I always have a snide remark kay Sara Duterte. Kasi eto kasing mga ganitong bagay dapat tong sinasagot nung gumawa ng libro. Kasi nanghihingi siya ng people's money, 10 million pesos, and kailangan itong sagutin ng ng totoo. Kasi pag hindi mo sinagot ng totoo to, ang basis mo lang is nagsulat ka ng libro with fun pictures and whatnot, kulang yon. Gets nyo? Kasi eto, ni-review ni nung representative ni Congressman Manuel yung libro and nakitaan ng maraming error. And at yung mga error nga na ito are very glaring and miski yung pictures, explain natin lahat sa inyo why there is a scientific basis kung paano ka gagawa ng mga ganitong klaseng libro. So for this video, let's watch it first para naman exciting ang to tagpuan. discuss yung 10 million peso project na children's book. Okay? Madam Chair, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then ang paraan ko na lang po ay hindi pa tanong. Tell the committee sino ba ang editor ng children's book na ito. Yan na. Dahil sa Madam Vice President. Madam Chair, all the answers are, wala yan doon sa opening statement. I will forgo the opportunity to defend the office of the Vice President. In-stonewall niya si Rep. Manuel dito eh. Ang ginawa niya, tawag dito, nagsabi siya ng mga one-liner statement na kayo na lang bahalang mag-decide or nasa korte na yan. Ganon yung sagot niya, stonewalling yung ginagawa niyang technique eh. I mean, kasi ang gusto niyang pakita dito na pinagkakaisahan siya ng Kongreso, which is actually hindi naman totoo yun. Kasi budget hearing to. Under our Constitution, Congress and Senate should always you should be always be asked kung saan mo dadalhin yung pera ng taong bayan. And isang sa tingin kong glaring dito yung libro. Kasi hindi ka pwedeng magsulat ng children's book tapos i-disseminate mo pa as an educational material sa mga eskwela ng ganun-ganun lang, okay? Na yung libro na kasi na yon nandoon sa yung pangalan niya. We will discuss the scientific basis nito after the context is built up. Okay, tuloy mo. 2025 budget proposal, the Yan na. question and answer. And I Madam leave Chair, it to the House of Representatives I told to the decide resource the person to proposal tell as this committee the name of the auditor of the children's book. Yan na. Yan ang nangyayari kapag Honorable hindi Manuel. na Let me ask a question. Hindi naman, actually dapat siyang ikat na doon eh. Dahil, kasi, hindi naman niya sinasagot yung tanong eh. The question is very simple. Sino yung author? Kasi malalaman natin yung background ng author after mong sagutin yon. Halimbawa, si Poncio Pilato ang author. Si Poncio Pilato ay isang kung sino man lang na magaling mag-drawing pero wala siyang background sa pagsulat ng libro ng mga bata, lalong-lalo na i-disseminate sa mga eskwelahan. Doon pa lang problema na yon. Sige lang, pagpasarapin pa natin. I asked the resource person to tell the name, pero Bakit? baka hindi pa na-distinguish ano yung tanong, ano yung hindi. Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Sige, siya muna. The book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Kasama po dyan dahon ng banahaw. Wala naman pong dahon ng banahaw. Baka anahaw po yung tinutukoy. Okay, wait lang. So, ngayong point ng video na to, we will be explaining the fundamentals of children's learning. So, ano yung una nating kailangan alamin dito? Kailangan muna natin, of course, ng foundational basis kung paano tayo gagawa ng isang libro. Ano ba yung mga underlying concepts in science that we have understood about the psychology of children? Now, ang pinaka groundbreaking, yun, no?
ang pinakamalupit, ang granddaddy ng all of children's learning or kung paano intindihin mag-isip ang mga bata ay si Jean Piaget. Okay? Siya yung isa sa mga scientist na hanggang ngayon, yung work niya has been thoroughly researched and it's ginagamit sa mga eskwelahan or hindi lang sa mga eskwelahan, sa mga basta in relation sa mga bata, laging yung study ni Piaget yung citation mo diyan, okay? Kumbaga, you cannot go wrong with him. Of course, there is criticism about this. But syempre, kung gagawa ka ng libro, mas maganda meron kang ganitong foundational basis. Okay, so paano yan? Yung theory kasi ni Piaget or yung cognitive development theory niya sa bata ay sineperate niya into 4 parts. Yung una, yung sensory motor, 0 to 2 years old. Ibig sabihin niyan, ang madaling sabi niyan, yung mga bata daw ay they understand the world through their senses. Ibig sabihin yung taste, smell, and ano ba yun, yung suckling, yung gano'n. Kaya lahat ng bagay they always suckle on it kasi that's one way of them trying to understand the world. Okay? Tapos yung after nun, ito yung pre-operational stage of cognitive development. Now, we will circle back dito later kasi ito yung target market ng libro ni Sara Duterte. Susunod yan yung concrete operational, ito na yung makikita mo yung mga bata to develop yung to begin to think logically about concrete events. Okay, so they are trying to figure out the world little by little. Tas ito yung formal operation naman, yung pang-apat naman, ito na yung marunong na sila mag-abstract thinking. They understand the concept of love, concept of friendship, concept of family. Dito kasi ngayon, let's circle back dun sa pre-operational stage. Sa pre-operational stage kasi, ito yung beginning. Kumbaga ito yung simula nung pag-learn nila the world through the abstract meaning of things, okay? So dito sila nagsisimula. So halimbawa yung konsepto ng love, okay? Yung 2 to 7 years old, they really have a concept of it pero hindi pa masyadong develop. You help them get there. So how do you help them get there? Okay? So to think symbolically and learn use to words, pictures to represent objects. So bakit ganyan? So kailangan mong i-represent yung abstract idea with certain features. Okay? Halimbawa, you will introduce yung heart for love, 'di ba? So the concept of love is abstract. So you represent it with something na nakikita nila, which is yung heart, yung ganyan. Now, balik tayo dito sa libro ni Sara Duterte. I hope everyone is following kasi medyo komplikado talaga naman itong idea ni Jean Piaget. Kay Sara Duterte, yung sa kanya is yung owl. This represents yung friendship, okay? Kasi nakikita naman yung owl, 'di ba? Nakikita naman yung loro. These are birds that are, well, most of them online. Kaso, in Piaget's theory kasi, it is also important the context, okay? Or yung cultural context ng mga bata. Ano ba yung mas common na nakikita ng mga bata sa buhay nila? Yung loro ba? Ay, nasa konteksto ng kabataan dito. 'Di ba? Syempre hindi. Saan ka ba yung kwago ba? Yung owl ba common 'yan sa kanila? So hindi, 'di ba? Siguro a better choice would have been a kalabaw or could have been a cat, could have been a dog, something common that represents that could represent friendship. Kasi yung abstract idea na tinuturo dito sa libro ni Sara Duterte is friendship. Ngayon, this is friendship na parang cross-cultural friendship yata yung inaano rito tinuturo dito. Could have been a cat and a dog, pero ang option nila is a owl and a loro. Yun tuloy. Ngayon, mamaya, towards the end of the video, may papakita ko sa inyong TikTok na sinave ko. I guess it would make sense kung bakit yun yung pinili niya. So, Rep Manuel, after all that foundational
education na naturuan natin, ituloy mo na. Oh. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po yan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din, yung pugad daw ng kwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, sabi ng mga eksperto, ang owl's nest, hindi po ay nakapatong sa Yun. sanga. Mali pa yung biology, lak ng dyan naman. Paano sila? Nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa. Nagbo-burrow sila or nasa loob sila nung parang ginagawa nilang bahay yung mga butas ng puno. Okay. So they don't make nest. So dun pa lang mali na yung yung scientific understanding of an owl. Kasi you have to be precise dito sa mga to kasi you're teaching children. You're not teaching yung mga voter base mo na DDS na naniniwala sa Taliano Bold. Kala nyo, nakalimutan ko yun tuloy. Next, Madam Chair, this book is not child-friendly as per our writers. Kasi pag children's Why? book, Madam Chair, hindi lang yung text yung mahalaga. Yung pati illustration. Yung visuals, Madam Chair. Patay, di ba? Bakit importante? Balikan natin yung sinabi ni John Piaget. Okay? Begin to think symbolically and learn used words and pictures to represent objects. So it is important, it is imperative, it is of necessity na tama yung litrato at yung mga salitang ginagamit mo, hindi lang basta-basta. Kayo mga nakikinig sa akin, any words will do. Pwede mura, pwede hindi. Pwede formal, pwede hindi. Pero pag sa bata, napaka-specific niyan. Okay, we should protect our children, mga kamatis, mga kaibigan. Alright, so tuloy natin ng pang-debunk kay Sara Duterte. So, yung illustrations are not cohesive, para yung elements pinatong lang sa background. Tapos, Yun. low value ito for illustrations. Kasi, Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay maliit compared dun sa pangalan ng Which is author. When in dapat- fact, for a children's book, magkasing bigat po ang Exactly. papel ng illustrator tsaka ng author. Kasi nga kailangan mong i-represent ng tama yung mga abstract concepts. Nakukuha ba? Malinaw ba yan? Kaya hindi kung sinong Poncio Pilato lang ang pwede magsulat ng libro. Kahit sabihin mong abogado pa yan, kahit sabihin mong vice president yan, hindi pwede. No pwede. Kaya po yung early childhood education ay tinuturo yan ng mga may diploma. May diploma ng ECE. Actually, yung mami ng anak ko, ECE, kasi siya, early childhood education. She would know more of this than me. Kaso, wala na eh. Sinayang ko eh. Joke lang. Tuloy na natin. Not about me. Also, Madam Chair, sa content, nag-i-impose po siya na kung paano dapat umasta ang isang kaibigan. Lalim But, nun, ah. Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-impose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Masaya lang dapat yung bata na binabasa yung libro. Kaya nga, yun. Now, pupunta tayo doon sa level of language na dapat na sinundan nito. Now, after John Piaget, may application kasi to na sa tingin ko, kayong mga nagtuturo ng English, alam kung ano to. Yung Scarborough talaga. Hanggang dito, Scarborough's Reading Rope. Now, I am not very familiar with this because I'm not an English teacher nor am I a vocabulary or reading teacher. Now, ang intindi ko rito, correct me if I'm wrong, is that this is a ang ginagawa nito is dinadahan-dahan mo yung mga bata na matuto dito. Nakukuha nyo. Meron silang kada edad ng bata, may level of language kang kailangang ituro sa kanila. May structure ka dapat sinusundan. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga words na gusto mo kasi tingin mo yun yung importante. It doesn't work that way. You have to be more careful, okay? But again, this is not my forte, so hindi ako masyadong magde-delve dito. Mas alam ko kasi to. And mas nakikita ko yung points ni Rep Manuel dito. Tuloy natin. So, Madam Chair, this book na pinopropose na pondohan, and actually, ang topic na nga natin, 2025 budget, gusto ng resource person, we limit to the 2025 budget, pero hindi pa rin sinasagot. But this book, Madam Chair, will just contribute to the worsening of the Exactly. learning crisis. Exactly, kasi nga wala siyang foundational basis. That's the
main argument dito. If I was the one of the congressman dito, hindi ko i-approve yan. Una muna, hindi niya masagot kung sino yung sumulat. Kasi yung sumulat is very important. Yung sumulat ba nun is a credible children's book author? Does the person have any background in psychology, early childhood psychology? I will disqualify this automatically. Kasi sayang yung pera ng taong bayan dito. This is much more of a propaganda material than it is an actual children's book. Wala siyang scientific basis eh. Makulay, sure. Anyone could write makulay na libro. May Pixar, sure. Okay, so tuloy na natin. Tapusin na natin to. Tapos yung bonus stage later on. Hindi po siya actually ay makabata. Kaya Madam Chair, before I end sa second round, kasi kanina meron din pong ad hominem sa atin, meron pang disinformation about misrepresentation. Madam Chair, kung okay lang naman yung mga libro at halimbawa kung totoo pa kayo sinasabi about me, I would even suggest OVP, dagdagan yung budget, baka makalimang Exactly. libro pa. Oo nga, kaso nga hindi ganun. Teka lang. Na mag-i-snapback dito ito yung sagot na magaling ng sagot nitong DDS na to. Oh. Name of the editor of the book is Raul Manuel. Oh! Lagyan natin ng sige, nakakatawa. Bro, pera ng taong bayan yan, mother father. Why are you making fun of it, man? I mean, siguro maliit sa yung 10 million, but for the rest of us, that's a lot of money. That is life-changing money. Anyway, as promised mga kamatis, mga kaibigan, siguro I will leave you with this TikTok kasi sinave ko talaga to for this specific instance. The cherry on top. Yan ha. Teka lang. Sana na-save mo, Nico David. Parang awa mo na. Hanapin mo. Putik pag hindi yun, wala. I-end ko to. Asan na ba yun? Ako, hindi ko yata na-save mga kamatis. Ito ba? Hindi eh. Wala, hindi ko na-save. OMG. Sinave ko yun eh. Ay, wala, hindi ko na-save nga. Okay, teka lang. Ay, hindi, nandito. Last. Ay. Wala, hindi ko na-save. Sorry. Sorry. Wala. Hindi ko nga na-save. Sayang. Ano yun eh. Nasa TikTok yun eh. Kasi nag-aano ako rito. Nagsisave ako ng mga... Ito ba yun? Hindi ako to eh. Puro ako to eh. Saan na ba yun? Okay. Kasi merong nagpakita nun na... Well, kukwento ko na lang sa inyo dapat yung point ko doon. Kasi yung Madam Chair. sinave ko na yon is showing you na pwede pa lang gawin sa Canva yung na yon, yung libro na yon. So siguro para makatipid ka, gamit ka lang ng small words kasi yun naman talaga yung level of alam mo kasi yung mga bata kasi just don't use big words. Kaso yung big words na yon are is it child friendly to be exact. Ginawa nila ng Canva. So, sayang, hindi ko nakita eh. Sorry, hindi ko na-save. Anyway, mga kamats, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Hopefully, we vote wisely sa 2028. Mga lods.